Balik sa mga balita sa News Patrol. Samara na usa ka lalaki humang gipusil sa wala mailhing responsable kagabi. Live sa report si Danjo Revilla. Enric, swerte gihapon ang biktima kay wala nagrabihan ug nabuhi pa human gipusil sa ulo. Sulod sa base sa 911, gitambalan sa mga emergency medical technicians si Efren Caminong. Human diri gidala sa iyang mag-inahan diyang gipusil sa wala mailing responsable sa Times Beach Road, Matina Aplaya, Davao City pasado alauna kaganin ang kadlawon. Matod sa anak sa biktima nga si Emmy Fe, nakita na lang niyang nagkadugo ang iyang amahan, human ang usa ka buto. Kita. Naglingkod na si Papa sa ubos. Nakatong nisagit si Papa na ayaw na bay. Mo lang ako nakita. Matod sa kainom sa biktima nga si alias Boy, kalit lang may abot ang usa ka armado, sakay sa motor nga gimaneho sa laing kauban niini ug diretsong namusil sa biktima tumong sa ulo. Kalit naman siya ni Duol niya, nagpabuto ba? Anak din. Then pagkahuman na to, nidagan ko kay basiguan ba? Sa dagway sa nagpusil? Wala lagi na ako na-answer kay ngit-ngit man ko diya. Nabilin sa crime scene ang usa ka bala sa .38 revolver. Gidala din sa 911 ang biktima sa Southern Philippines Medical Center ug padayon karong ginatambalan. Elric, imbestigahan pa karon sa mga pulis kung unsa ang motibo sa pagpamusil ug si kinsa ang mga responsable. Elric. Daghang salamat, Danjo Revilla. Kompirmadong pangayaw sa mga bandidong blaan ang hinungdan sa sagunsong kasama karon sa barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur. Diyan ulahing biktima, usa ka 19 anyos. Si Bona Pamplona sa report. Aminado ang lokal nga kagamhanan sa Kiblawan, Davao del Sur nga maglisod kini sa pagpahunong sa gihimong pagpangayaw karon sa bandidong blaan labi na sa barangay Kimlawis. Niadtong Sabado sa buntag gipatay sa bandidong blaan ang 19 anyos nga si Santiago Marikit nga igula nga nagtugway sa baka sa Sitio Banog. 29 ka mga samad pinusilan ang naangko ni Marikit. Ang nakapait pa kay giputol ang walang kamot niini o gidala sa bandidong grupo. Ang among pangayo sa ilaha ma'am mga inana nga tao ma'am kanang og kinsa nakasala sa ilaha mauro unta ang ilang balusan. Wala mi swerte ang bukira ma'am tungod kay ang amo ang panginabuhi gilabanan na mo diha mag-unsa man lang ni ma'am ug ari mi sa ubos dili man mabuhi kay ang amo ang panginabuhi naaman sa bukid. Nanukad ang kasamok sa barangay Kimlawis dihang napatay sa ambush niadtong Hunyo 28 ang anak sa lider sa blaan nga si Sani Planda. Kay before pa na ma'am nang hitabua kana si Gupinya Planda nga na-identify mo gina sa atong mga witness nagbahad na nga kung naa siya makuhang tao balos isip ganti sa ilahang pagkamatay siyang anak kuhaan niya og kamot mao nay istorya nga nakuha pud namo sa mga impormasyon sa gawas kining motibo ani mao ni kanilang pangayaw sa nga native revenge nila nga kuhaan sa ilang. Niadtong Hulyo 9, upat ka mga balay sa Sitio Kamlot, Barangay Bakaka, Kiblawan ang gipangsunog sab sa bandidong blaan nga niresulta sa pagpamakwit sa mga residente tungod sa kahadlok. Bona Pamplona, ABS-CBN News. Tulo ang Samaran usa ang patay sa duha ka managlahing aksidente sa dalan sa Davao City kagabi. Na-report. Gitabang sa mga quick responders sa Turil, Davao City, si Jose Martel Jr. human nalabay kilid sa dalan dihang nadumulan ang iyang gisakyang tricycle sa highway sa Sirawan, Turil, Davao City kagabi. Ang baong tricycle nadumulan sa kotse nga gimaneho ni Ann Evelyn Alvarez. Gidala sab sa Medicwest Hospital ang driver sa tricycle nga si June Lopez nga nakaangkon og mga samad sa lawas. Wala na sab nihatag og komento ang nakabangga. Matod sa mga residente nga accident-prone area good ang maong lugar. Diri nga area kasagaran diri daghan jud investigasyon diri mga side single katong lagi pong mga tuig na single ang ni kuan diri duha ka bata. Samtang gidala sab sa laing hospital ang lain pang pasahero nga giilang si Ira Yap. Sa kilometer 13 sa Davao City, gidali sab pagkuha sa 911 si Efren Silvario. Human nabanggaan sa usa ka SUV ang iyang gimanehong motor kagabi. Nabuhak gyud ang helmet sa biktima ug nalumping sabang SUV tungod sa kakusog sa pagkabangga. Gidala pa sa Southern Philippines Medical Center ang biktima apan human ang pila ka oras namatay ra sab kini. Nangayog pasaylo ang driver sa SUV nga nakabangga sa biktima nga si Ronald Gilhang. Sangit disgrasya gyud ang hitabo.
Kabuo, wala man taka ng lato na gituyo. Pero kung sa may kuha na to diya, amo lang yung tubagon kung sa kuha. Gibalan na sa police station ang driver sa SUV ug mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Danjo Revilla, ABS-CBN News. Yatagan ng award sa National Police Commission ng Davao City Police sa gipakita nining kaisog pagluwas sa kidnap victim na si Sally Chua. Natulog ka mga kidnapper ang patay human nagka-shoot out. Si Paul Palacio sa report. When you're down and troubled and you need a helping hand. Nahimo pa ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga mukanta luyo sa pagkwestiyon sa CHR sa pagluwas nila kang Sally Chua gikan sa mga kidnapper. Para sa CHR, nang hinubra ang mga pulis, hilabi na nga namatay ang tulo ka mga kidnapper nga ang usa nakuhaan pa og video nga giingong gitiwasan. Nagpasalamat si Senior Superintendent De La Rosa nga luyo sa ilang nahimo, giila gihapon sa Napolcom ang ilang pagkaisog o gihatagan sila og Certificate of Recognition. This award is very timely. Naghatag nila sa DCPO. Tungkol sa karong mga panahon na magod ang atong mga operatives sa DCPO is nasa state of very low morale. Kasi despite of risking their lives after the successful operation, kami pa hinoon ang ginaimbestigahan. Gisubmiti na sa Davao City Police Office ang mga pangalan sa pulis nga naa sa operasyon subay sa mando sa Task Force Claveria 711 nga nag-imbestiga sa kaso. Among gihatag dito sa RC7 ng mga pangalan, then RC7 will be the one to give it to them. And I presume nakaabot na ito dito sa SIAS. Mapasigarbohon si De La Rosa sa pasidungog nga ilang nadawat gikan sa Napolcom, sukwahi sa ubang ahensya nga miduot kanila. Salamat sa po. Salamat kayo. Paul Palacio, ABS-CBN News. Nagpabilib sa iyang talento ang batang Dabawenyo nga finalist sa online talent camp. Si Francis Magbando sa report. Mabikon nga nagpakita sa iyang talento sa pagkanta o pagsayaw ang 4 anyos ni Dabawenyo nga si Edrin Aying. Si Edrin isa sa 20 ka mga napiling finalist sa Tibok Pilipinas sa usa ka online talent camp. Sumala sa iyang mama Irene, 3 katuig pa lang ang iyang anak, nakita na niya ang potensyal ni ini, labi na kung makita kini og mga bata sa TV. Na-notice na mo ang iyang talent. Last year lang katong nag-nursery siya. Dito na mo na-notice na pag naay mga ganahan siyang mga music or sa TV, kanang naay sayaw mo, sundog siya, iyang sundugon. Apil sa talent ni Edrin ang magtula og monolog apan iyang gibutyag nga mas gusto niyang mamahimong singay pagdako. I still be loving you. My name is Edrin Sayanaing. I am 4 years old. I want to be a singer. Gawa sa iyang mga talento, consistent honor pupil sab si Edrin. Sa miaging school year, nag-first honor kini sa ilang klase. Busa todo suporta gyud ang iyang pamilya, ilabi na ang iyang Lola Luz. Proud yun do. Wag yun ingang nalap. Basta ka proud yun ko ano niya. Naglaom sa Erin na suportahan ilabi na sa mga Dabawenyo ang iyang anak sa maong online talent contest. Sa mga taga Dabawenyo o sa miski outside sa Davao nga, please vote for my son Edrin Aying. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Kita naglangkom sa itong balita. Karamutagan salamat. Kinsa kaya nal ang sayong gituktok ni Claude this morning gina sa may tubok, Claude. Kita sa Crossing Quarry Tugbok District mga kapamilya o ganyan na ito maswerte winner nga solid kapamilya, tara let's go ayo. Good morning. Ala. Good morning Tete Lizzie. Ayan mga kapamilya, solid kapamilya yun sila. Good morning sa mo si pangalan ni mo? Maisel Lovely. Si Ate Maisel. Ate Maisel nga no always makatigtutok og MDM. Kay tuod, presko ang balita og daghay makita nato. Ayan, Ate Maisel, tuod kay solid ka pamilya ka na may regalo. Gikan sa maing buntag Mindanao. Na kay gusto i-greet?
ang taga Biao Jangga, akong pamilya, ug ang taga Agusan. Salamat. Thank you so much, Ate Maisel. Ug daghang salamat sa Nable family. Ug daghang salamat lang sa Max and Forma, Preciosos Kusmas, Little Clinic Labor, and Metro Lifestyle Fitness Center. Tomorrow at ang sugod bahay sa Art Castillo, Agdao. Balik sa studio. Okay, dahil salamat Claude. Ug syempre tuloy-tuloy na nato ang panghatag og papremyo dinhi sa MBM para sa tong prize of the week. Tagnalang ninyo ang presyo sa tong premyo for this week nga juicer. Syempre i-post lang ninyo ang inyong mga tagna sa official Facebook fan page sa Maayong Buntag Mindanao. Pasalamatan nato itong mga sponsors dito sa Maayong Buntag Mindanao. Ang Hairs, Nails, Bodies and Faces, ang Hair to Die for Salon. Thank you very much. Pink and Gold, Blooms Facial and Span kay Dr. Denny Stan, Mags sa Suit Namin God every day, and syempre kay Florence Alejandra Vacations, Fernscape, and Dream Home Furnitures. Syempre dahil salamat sa Gaisano Grand City Mall sa Hairs and Nails ug sa Hair to Die for Salon. Doon nalay greeting si Danjo Revilla. Happy viewing daw sa mga suking viewers nga sila Ish Balukan, Diane Monroy ug Darigold Remerata. And happy birthday sa akong brother nga si Miles Reza Panta. Mga kapamilya, unyatangin ninyo ang mga dugang detalye ug mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Syempre, mga news updates sa DXTV 1296. Till tomorrow mga kapamilya, din lang sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Maayong Buntag Mindanao!